Ako si Janice, isang pangkaraniwang empleyado sa hindi kalakihang kumpanya sa Marikina. Pero ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi pangkaraniwan. Istorya po ito ng Lola Magda ko. Magdalena ang tunay niyang pangalan pero kung tawagin namin siyang lahat sa pamilya ay Lola Magda. Siya po ang nanay ng papa ko. Sinabi ko po na hindi pangkaraniwan kasi ang pamilya o ninuno namin noong araw ay sinasabi pong mula sa lahi ng mga aswang. Sana po ay mapakinggan nyo mula sa simula hanggang wakas ang ikikwento ko at kayo na po ang bahalang humusga kung may katotohanan o wala ang pinaniniwalaan ng iba tungkol sa aming pamilya nung mga panahon na yon. Kung itatanong niyo kung paano ko nalaman ang buong istorya, ito po ay dahil sa sandamakmak na mga sulat na natagpuan namin sa lumang baul ni Lola. Hindi ito isang diary, kundi mga sulat po talaga. Sulat kamay mismo ng lola ko. Ang tingin ko po ay hindi niya yun naipahatid sa kaibigan niyang nagngangalang Florinda. Iyon ang pangalan na nababanggit niya. Putol-putol ang mga sulat na yon na pinagdugtong-dugtong lang namin ni Mama para malaman namin ang buong kwento. Naging interesado kami kasi nabasa naming may kinalaman nito sa mga aswang. Ang pamilya po namin ay likas na mahilig manood ng mga nakakatakot. Tuwing may palabas nga sa sine ay sama-sama talaga kaming nanunood. Tapos bago matulog ay pagkikwentuhan pa namin ang napanood naming palabas. Kaya nung matuklasan nga namin ang mga sulat ni Lola ay naging interesado talaga kami. Sa ngayon, ang baul na naglalaman ng mga sulat na yon ay nasa pag-iingat pa rin ng tita ko. Ang nag-iisa niyang anak na babae na tumanda ng dalaga. Dati kasi nung 16 pa lang ako ay tumira kami sa bahay ni Lola nung nawala ng trabaho ang papa ko. 3 silang magkakapatid. Panganay ang papa ko. Sumunod si Tita Rosa at ang bunso na lalaki rin. Pero nasa ibang bansa na po. Si Tita Rosa na lang ang nakatira noon sa bahay ni Lola. Sanggol pa lang daw ako nung mamatay si Lola Magda kaya hindi ko na siya nakita. Malaki at malawak ang bahay. Tapos puro mga antigo ang makikita mong mga kasangkapan nila roon. Mahigpit si tita. Bawal naming hawakan o gamitin ang mga hindi namin gamit. Isang beses, kinailangan niya magpunta sa kabilang bayan at manatili roon ng ilang araw dahil may aasikasuhin daw na lupa na naiwan naman ng lolo ko, asawa ni Lola. Kaya kami ni Mama, para kaming mga daga na tuwang-tuwa. Dahil wala ang pusa, pumasok kami sa kwarto ni Lola Magda. Ang gusto lang talaga namin ay makita ang napakagandang silid nito at ang mga naiwang gamit. Pero wala naman kaming balak na kumuha ng kahit ano ron. Parang dala lang ng kuryosidad. Pag andyan kasi si tita ay bawal kaming pumasok doon. Maski ang papa ko, hindi rin pumapasok doon kahit siya ang panganay na anak. Nirerespeto na lang niya ang gusto ng kapatid niya dahil hindi rin naman siya interesado sa kwarto ni Lola. Pero kahit ganoon na pinagbabawalan kami ni tita ay hindi naman niya yun ikinakandado. Basta siguro nagtitiwala na lang siya sa amin na hindi namin siya susuwayin. Kaso, pareho kaming pilya ng mama ko. Gusto talaga naming malaman kung anong meron doon. Chinik namin ang mga bagay-bagay at hindi namin maiwasan na hindi humanga. Kasi napanatili ni tita ang kalinisan ng kwarto at ang mga gamit ni Lola. Hanggang sa mahagip nga ng mga mata ko ang isang baul. Wala naman yung kandado kaya sinubukan kong buksan. Nagulat ako kasi tumambad sa akin yung napakaraming ang mga sulat. Hindi ko binilang basta ang dami. Tinawag ko si Mama at paglapit niya
Nagulat din siya. Doon na nga kami nagsimulang magbasa ng pira-pirasong mga sulat. Sa loob ng ilang araw na wala si tita, ayun ang naging libangan namin ni mama, ang magbasa ng mga sulat ni lola. Pagkagising sa umaga, gagawa muna kami ng mga gawaing bahay habang si papa papasok naman sa trabaho. Pag oras na ng pahinga, doon na kami i-standby ni mama sa tabi ng baol. Bili na bili ni mama na kung saan ko kinuha ang sulat ay doon ko rin ibabalik. Kasi hindi pwedeng makahalata si tita na ginalaw namin ang mga yon. Araw-araw sa pagbabasa namin sa bawat sulat ay lagi kaming namamangha ni mama. Kasi talagang nakaramdam kami ng takot sa mga nalaman namin tungkol sa naging buhay ni Lola Magda. Nag-umpisa ang sulat ni Lola Magda na 14 anyos na siya. At dito ko nga rin uumpisahan na ikuwento sa inyo ang mga nabasa namin ni mama. Ang unang sulat ni Lola ay naglalaman ng kalungkutan niya dahil sa paglayo ng matalik niyang kaibigan na si Florinda. Hindi ko na ididetalye kung paano ito sinabi ni Lola kay Florinda sa sulat. Basta ikikwento ko na lang kung paano tumakbo ang buhay niya mula sa pag-alis ng matalik niyang kaibigan ayon sa kanyang liham. Ang pamilya nito ay kinailangang umalis sa lugar nila upang magtago dahil napabalitang kasama sa grupo ng mga gerilya ang tatay nito. Sa sobrang kalungkutan siguro ni Lola Magda, kaya gumawa siya ng mga sulat na gusto niyang ipadala kay Florinda. Pero wala siyang lugar na inilagay sa sulat. Dahil hindi naman niya talaga alam kung saan nagtungo ang pamilya ni Florinda. Hindi ito nasabi sa kanya ng kaibigan dahil biglaan ang naging pag-alis ng mga ito. Ayon sa sulat ni Lola, hindi siya mapakali, hindi makatulog dahil ang araw na yon ay isang mabigat na araw para sa kanya. Si Florinda ay naging kaibigan niya mula pa man nung elementarya, pero pareho silang hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil magulo na ang kanilang lugar gawa ng mga Hapon. Namumuhay sila sa takot. At isang araw nga, nung pinuntahan niya si Florinda sa bahay ng mga ito, ay sarado na ang bahay at wala nang nakatira rito. Hindi alam ni Lola kung ilang oras siyang nanatiling nakatayo sa harap ng bahay ni na Florinda. Basta tulo lang daw ng tulo ang luha niya. Kung hindi pa siya tinawag ng nanay niya, ay hindi pa siya aalis doon. Nung sumunod na araw ay isang hindi magandang balita na naman ang dumating sa pamilya nila Lola Magda. Bukod sa mga Hapon, ay problema rin nila ang masamang tingin ng mga tao sa pamilya nila na sila raw ay nabibilang sa lahi ng mga aswang. Nung araw ngang yun ay nabalitaan nilang may inatake na naman ng aswang sa liblib at damay na naman ang pamilya nila sa pinagdududahang gumawa ng krimen. Malaki ang angka ni na Lola sa lugar na yon, pero hindi maganda ang reputasyon dahil nga sa balitang may kinalaman sa mga aswang. Bata pa si Lola Magda noon, kaya hindi niya alam kung paano at bakit sila sinasabihan na sila ay mga aswang. Kapag naman uusisain niya sa nanay at tatay niya, ang sinasabi lang sa kanya ng mga ito ay huwag mo silang intindihin. Hindi inamin ng mga ito pero hindi rin itinanggi, kaya naguguluhan pa noon si Lola. Sa edad niyang 14, marami tuloy ang katanungan sa isip niya na hindi niya mahanap ang sagot. Basta kung ano na lang ang dumating sa bawat araw ay tinatanggap na lang niya. Hanggang sa isang gabi ay naalimpungatan siya dahil sa ingay na nalikha ng mga magulang. Bumangon siya at lumabas sa silid. Nakita niya nagmamadaling isinasara ng tatay niya ang pinto at ang nanay naman niya ay ang bintana.
Matapos isara ang mga pintuan at bintana, ay pinapasok siya ng nanay niya sa silid at binilinan na huwag lalabas doon. Sumunod naman si Lola. Alam na niya kung ano ang nangyayari dahil hindi yon ang unang beses na nakita niyang nataranta ang mga magulang. Hindi sa mga Hapon, kung hindi sa mga galit na taong bayan na sinisisi sila sa pagkamatay ng isa na namang biktimang pinaniniwalaang aswang ang may gawa. Sa sulat ni Lola, sinabi niya kay Florinda na lalong nadagdaga ng takot niya dahil wala na ito. Nawala ang tanging pamilya na kakampi nila sa lugar na yon, maliban sa kanilang mga kaanak. At ang hinihiling niya na magbalik na si Florinda. Ang balita tungkol sa mga aswang ay lalo pang lumaganap sa kanilang bayan nang may makita raw ang mga nagroronda ng nakadapo sa isang bubungan. Anyong tao na walang saplot. Nang sigawan ito ay nagmamadali raw itong tumalilis. Nung gabing yun, sobrang nag-aalala ang nanay ni Lola Magda dahil hindi pa umuuwi ang tatay niya. Dahil sa takot na may nangyaring masama sa asawa, ay nagpasyang lumabas ang nanay ni Lola Magda. Katakot-takot ang bilin nito kay Lola na huwag magpapapasok ng kahit sino sa bahay nila, na manatili lamang ito sa loob hanggang sa makauwi silang mag-asawa. Kahit malalim na ang gabi, ay nanatiling mulat ang mga mata ni Lola Magda. Hinihintay niya ang pagdating ng mga magulang. Ngunit makalipas pa ang ilang oras, ay hindi na niya nakayanan ng antok at nakatulog na rin siya sa upuang kahoy kung saan siya naghihintay. Nang magising ay may araw na. Agad niyang sinilip ang mga magulang sa silid ng mga ito. Pero ang nanay lang niya ang nandoon. Nakatulala ito habang yakap ang damit ng asawa. Kinabahan si Lola. Nilapitan niya ang nanay niya at inusisa kung ano ang nangyari. Biglang umiyak ang nanay niya at sinabing wala na ang tatay niya. Hindi idinitali ni Lola sa sulat kung paano namatay ang tatay niya. Ang sumunod na bahagi ay ang pagkakasakit ng nanay niya. Naging matamlay daw ito mula nang mamatay ang asawa. Tila nawala ng ganang mabuhay. Bukod pa roon, ay mayroon talaga itong sakit na iniinda. Kaya hindi nagtagal, ay tuluyan na itong sumakabilang buhay. Ngunit ipinagtapat ni Lola Magda kay Florinda sa sulat na may ibinigay sa kanya ang nanay niya na batong kulay itim. Pilit daw itong ipinapasubo sa kanya dahil nangangamba ang nanay niya na wala nang magpoprotekta sa kanya, kaya kailangan daw niya iyong gawin. Sa tema ng sulat ni Lola, mukhang naguguluhan siya kung ano yon. Hindi nilinaw sa kanya ng ina. May mga kamag-anak naman sila na gustong umampon o mag-alaga kay Lola. Ngunit hindi na yun ang nangyari dahil biglang nagkagulo sa bayan nila dahil sa mga Hapon at gerilya. Ang mga tao ay nagkanya-kanya na ng tago at karamihan ay nagsilikasan na sa lugar na yon. Takot na takot daw si Lola. Ang lahat ng mahahalagang gamit niya ay inilagay niya sa isang malaking bayong at binitbit niya yon sa pagtakas din niya. Muntik pa raw siyang mapagsamantalahan noon ng Hapon. Mabuti na lang at nakatakbo siya at nakapagtago sa ilalim ng isang nakaparadang sasakyan. Nakatulog pa nga raw siya ron. Maswerte siya dahil hindi ito umandar. Ang mga sulat ni Lola para kay Florinda ay bitbit pa rin niya noon sa dala niyang bayong. Iniingatan niya mga yon sa pag-asang maipapahatid niya yon sa kaibigan sa tamang panahon. Hindi alam ni Lola Magda kung saan siya pupunta dahil bukod sa kaguluhan sa paligid ay magulong-magulo rin ang isip niya sa pagkawala ng mga magulang. Hindi na rin niya alam kung nasaan ang mga kaanak nila. Nag-iisa na siya ngayon at napakabata pa niya para mag-isang tumahak sa hindi niya kabisadong daan. Napagpasyahan ni Lola na pumasok sa gubat.
Batid niya na hindi rin ito ligtas na lugar, pero mas panatag siya dito. Naghanap siya ng punong may bunga. Kumakalam na kasi ang sikmura niya. Nang makakita at mairaos ang gutom, ay muli siyang naglakad-lakad. May ipinagtaka raw si Lola. Nung kasalukuyan siya naglalakad sa gubat, ay napansin niya na tila iniiwasan siya ng mga hayop. Tulad ng nakasalubong niyang aso, hindi niya alam kung sino o asan ang may-ari. Pero tinahulan siya ng tinahulan, tapos bigla na lang nagtatakbo palayo. Yung nakita niyang baka, bigla na lang nagwala. Yung kambing nag-ingay din. At yung kalabaw na nakalublob sa putikan, parang natakot din sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, kaya nagmadali siyang malampasan ng mga ito. Tumingala si Lola Magda sa langit. Nakita niyang unti-unti nang kumakalat ang dilim at nagsimula ng pumatak ang ulan. Kaya't natataranta siyang naghanap ng masisilungan. Hanggang sa makakita siya ng maliit na kuweba. Nag-aalangan siyang pumasok doon. Madilim, baka may ahas o ibang hayop na nakakatakot. Napaiyak na si Lola. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nagpahid siya ng luha at nagsimulang humakbang papasok sa loob. Nanginginig siya sa lamig at sa takot pero wala siyang mapagpipilian. Naupo siya sa bandang bungad lang. Niyakap niya ang mga tuhod at pumikit. Gusto niyang makatulog siya agad nang sa gayon ay makalimutan niya ang takot at maliwanag na paggising niya. Pero kahit nakapikit na siya, ay hindi naman siya makaramdam ng antok sa sobrang pag-aalala para sa sarili. Hindi na namalaya ni Lola Magda ang paglipas ng mga sandali. Hanggang sa wakas ay makatulog din. Sa pagtulog ni Lola ay nanaginip daw siya na nasa isang lugar siya kung saan nakapalibot sa kanya ang mga aswang. Pero hindi raw siya natatakot kahit nakakatakot sobra ang itsura nila. Nakalabas ang mga pangil, nakabuka ang mga kamay na may matutulis na kuko. Gulo-gulo ang buhok na parang sa isang bruha. Nakatayo lang siya at minamasdan sila. Nung magising si Lola, ay doon na raw siya nakaramdam ng takot. Mabuti na lang at pagtingin niya sa langit ay maliwanag na. Lalabas na sana si Lola ng kuweba nang makita niya ang isang grupo na papalapit. Hindi niya masiguro kung ang mga ito ay nasa panig ng mga Hapon o ng mga gerilya, kaya nagkubli na lang muna siya at hinintay na makalampas sa mga ito. Nung medyo malayo na ay saka siya lumabas at nagtatakbo ng walang tiyak na patutunguhan hanggang sa madapa siya at masugatan ng mga tuhod. Nagtaka siya dahil makalipas lang daw ang ilang oras ay gumaling na agad ang mga sugat niya. Ilang araw at gabi rin daw na nanatili si Lola Magda sa loob ng gubat. Tuwing umaga ay naghahanap siya ng pagkain at sa gabi ay bumabalik siya sa kuweba upang doon magpahinga. Hanggang isang hapon, malapit nang magdilim, kaya pabalik na sana si Lola sa kuweba. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng kuweba. Nakita na niya ang babaeng yon. Hindi niya maalala nung una, pero naalala niya rin na sa panaginip niya ito nakita. Isa sa mga aswang na nasa harapan niya. Humakbang palapit sa kanya ang matanda na may nakakatakot na tingin. Sa takot ni Lola na totoo itong aswang tulad sa panaginip niya, ay kumaripas siya ng takbo habang yapos-yapos ang bayong niya. Sa pagtakbo ay nagkabanggaan sila ng isang babae at pareho silang nabuwal. Agad naman itong tumayo at tinulungan siya. Tinanong siya ng babae kung sino siya at ano ang ginagawa niya sa oras na yon sa gubat. Hindi alam ni Lola ang sasabihin niya. Panay ang lingon niya sa pinanggalingan dahil nag-aalala siya
na nasa likuran pa rin ang hinihinala niyang aswang. Hinawakan ng babae ang kamay niya at inaya siyang sumama sa kanya. Nag-alangan si Lola pero nakumbinsi rin siya ng babae na nagpakilalang si Carmen. Nagmamadali sa paglalakad ang mga paa ni Carmen habang akay si Lola. Aniya, kailangan nilang makarating sa bahay bago magdilim dahil may mga aswang na nagkalat sa gubat. Ngunit papalabas pa lang sila ng gubat nang harangin sila ng grupong nakita rin ni Lola nung maaga pa. Itinago siya ni Carmen sa likod. Ayon kay Lola, noon niya natiyak na Hapon ang mga ito nang magsalita sa lingwaheng hindi niya naiintindihan. Nagtatawanan sila na halatang may masamang balak sa kanila. Nang higitin ng isang lalaki si Carmen, ay itinulak naman siya nito at sinabing tumakbo na siya. Pero hindi siya makatakbo. Yung sobrang kaba niya ay nahaluan ng galit dahil nakita niyang sinaktan ng mga lalaki ang babae. Hindi raw maintindihan ni Lola kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lakas. Hindi niya mawari dahil noon lamang niya yun naramdaman na parang gusto niyang kumitil ng buhay ng tao. Nanigas ang panga niya, kasabay ng paninigas ng kamay niya at mga paa. Napansin daw yun ng isa sa mga lalaki. Nilapitan siya nito at sasaktan din, ngunit bigla niya itong kinalmot sa mukha. Natakot at napaatras ang lalaki na ikinagulat din ng mga kasama nito. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lola Magda. Hindi niya mawari ang nangyayari sa kanya. Nung lalapitan siya ng iba pang lalaki, ay doon na siya nagwala. Ang bilis ng kilos niya at ang lakas niya. Lahat sila ay gusto niyang saktan. Gamit lang ang mga kuko niya. Parang nawala siya sa sarili. Ang totoo ay hindi niya alam kung paano nag-alisa ng mga lalaki. Hindi niya matandaan ang ginawa niya. Takot na takot siya at ganoon din si Carmen. Natakot din sa kanya si Carmen pero mabuti na lang at hindi ito tumakbo palayo sa kanya. Dinala pa rin siya nito sa bahay na tinitirhan nito. Ang nadatnan nila sa bahay ay isang matandang lalaki. Sabi ni Carmen, yun daw ang lolo niya. Maaga siyang naulila sa mga magulang at lumaki siya sa aruga ng lolo Berting niya. Ngumiti si Lola at nahihiyang lumapit sa matanda. Ipinakilala siya ni Carmen dito. Nagtaka siya kung bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng matanda sa kanya. Parang nagulat ito at nanlaki ang mga mata. Tapos ay hinila si Carmen palayo sa kanya. Habang nakadistansya ang maglolo sa kanya, nagtaka na naman si Lola kasi nauulinigan niya ang mga usapan nito. Tinanong ng matanda si Carmen kung saan siya nito napulot. Sinabi ni Carmen na sa gubat. Kailangan daw ibalik siya ni Carmen doon dahil panganib lang daw ang idudulot niya sa kanila. Bilang isang albularyo, batid daw ng matanda kung saang lahi siya nabibilang. Naguluhan si Lola Magda. Una ay kung bakit niya sila naririnig sa kabila ng distansya. At pangalawa ay kung ano ang ibig sabihin ng lolo ni Carmen na isa palang albularyo. Napayuko na lang si Lola Magda dahil hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya nung mga oras na yon. Sa kabila ng pagtutol ni Lolo Berting ni Carmen, ay nakumbinsi pa rin ito ng dalaga na patuloyin muna sa bahay nila si Lola dahil delikado rito ang magpagala-gala sa daan. Isinama ni Carmen si Lola sa silid niya. Magkatabi raw silang matutulog doon dahil isa lang ang kwarto nila. Ang Lolo Berting niya ay nakagawian ng sa sofa natutulog. Nagpasalamat si Lola Magda. Hindi niya alam kung ano ang itatawag kay Carmen kaya ito na mismo ang nagsabi na tawagin na lang siyang Ate Carmen dahil mukhang konti lang naman ang agwat ng edad nila. Sabi ni Carmen,
Madalas siyang mangahoy sa gubat pero lagi siyang nagmamadali dahil alam niya ang panganib doon. Pero sa dalas niya roon ay noon lang niya nakita si Lola. Napilitang magtapat si Lola Magda sa totoong nangyari sa kanya, kung bakit at paano siya napadpad sa gubat. Nang tanungin siya ni Carmen kung bakit bigla siyang lumakas at kinatakutan ng mga lalaki, wala ring maisagot si Lola dahil ang totoo, hindi rin niya alam ang sagot. Pero napaisip daw siya kung may kinalaman ba ang sinasabi ng mga tao na aswang ang lahi nila. At naiisip din niya ang batong itim na ipinasubo sa kanya ng nanay niya bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Ginugulo ng mga isiping yon ang utak ni Lola kaya hindi siya halos nakatulog nung gabing yon. Subalit hindi niya yun binanggit kay Carmen. Kinabukasan, ginising ni Carmen si Lola para mag-agahan. Nahihiyang kumilos si Lola dahil sa pagsulyap-sulyap sa kanya ng lolo ni Carmen. Pakiramdam niya ay inoobserbahan siya nito. Nang tumayo si Lolo Berting para sa labas tapusin ang pagkakape, ay sinabi ni Carmen kay Lola na huwag mag-alala. Mabait daw ang lolo niya. Hindi lang daw ito sanay na may bago silang kasama sa bahay. Alam niyang may iba pang dahilan ng lolo ni Carmen, pero hindi na niya yon isinatinig. Habang kumakain ay naisipan ni tanong ni Carmen kay Lola kung balak pa niyang hanapin ang mga kamag-anak. Tutulungan daw siya nito. Tumango si Lola Magda. Nung gabi na, hindi na naman makatulog si Lola Magda. Nababalisa siya. Paulit-ulit niyang naiisip ang nangyari sa kanya nung nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa harap ng mga lalaking gustong sumalbahe sa kanila. Nang sa wakas ay makatulog na siya, naging laman na naman ang panaginip niya ang mga aswang na nasa harapan niya. Nakapalibot sa kanya. Ganoon din ang napanaginipan niya dati. Ngunit sa pagkakataong yun, kahit nasa loob siya ng panaginip, ay batid niyang nananaginip lang siya kaya gusto na niyang magising. Pero hindi siya makaalis sa kinatatayuan. Wala siyang ibang nararamdaman noon kundi puro takot. Para siyang binabangungot. Napabalikwas siya ng bangon. Tumambad sa kanya ang mukha ni Carmen na siyang gumising sa kanya. Anito, binabangungot siya. Hinihingal pa siya kaya inabutan siya nito ng tubig. Matapos uminom ay sinabi ni Lola Magda kay Carmen na nanaginip siya ng maraming aswang sa paligid. Natahimik si Carmen. Hindi alam ni Lola kung ano ang iniisip nito. Ayon sa sulat ni Lola Magda, ang mga sumunod na araw niya sa bahay nila Carmen ay naging maayos naman. Kahit palagi siyang tinititigan ng makahulugan ni Lolo Berting, ay palagi namang nasa tabi niya si Carmen para mapanatag ang kalooban niya. Natapos na raw noon ang pananakop ng mga Hapon, kaya umasa si Lola na unti-unti ay mababalik sa kaayusan ang lahat. Mahahanap niya ang mga kamag-anak at maging ang matalik na kaibigan na si Florinda at ang pamilya nito ay magbabalik din. Subalit lumipas ang mga araw na tila walang pagbabago sa buhay na meron siya noon. Dahil doon ay tila nawala ng gana sa buhay si Lola. May mga oras na gusto niyang wakasan ang buhay. Kundi lang lagi siyang pinapaalalahanan ni Carmen na makikita pa nila ang mga kamag-anak niya. Isang araw ay nakita raw ni Carmen ang ginagawa niyang sulat para sa kaibigan. Inusisa siya nito tungkol dito. Hindi naman nagkaila si Lola at inamin niyang ang paggawa ng sulat para sa nawawalang kaibigan ay nakapagpapagaan ng loob niya. Kaya sinabihan siya ni Carmen na ipagpatuloy lang ang ginagawa. Isang umaga, paggising ni Lola Magda ay wala si Carmen. Napilitan siyang lapitan si Lolo Berting at tanungin kung nasaan ito. Anang matanda, inutusan niya sa palengke.
Tatalikod na sana si Lola para bumalik sa silid nang tawagin siya ni Lolo Berting. May ilang bagay daw itong gustong itanong sa kanya. Bumalik siya at tumayo sa tabi nito habang nagsisibak ito ng kahoy. Tinanong siya ng matanda kung naniniwala ba siya sa mga aswang. Hindi agad nakasagot si Lola. Matapos ang ilang segundong pag-iisip ay sinabi niyang naririnig na niya ang tungkol dito pero hindi pa siya nakakakita. Sinundan ni Lolo Berting ang tanong. Ano raw ang gagawin niya kung makakita siya nito? Muling nag-isip ng maisasagot si Lola. Umiling siya at sinabing hindi niya alam. Siguro ay matatakot siya tulad ng reaksyon ng iba. Si Lola Magda naman ang nagtanong sa matanda kung bakit ba siya nito tinatanong tungkol sa mga aswang. Tumingin sa kanya si Lolo Berting. Ewan niya kung bakit pagtingin nito sa mata niya ay biglang nagulat ang reaksyon nito at napaatras. Tinanong niya kung bakit. Hindi ito sumagot at sa halip ay nagmamadaling tinalikuran siya nito. Takang-taka si Lola. Naiwan siyang naguguluhan. Pumasok siya sa bahay at humarap sa salamin. Tinignan niya kung anong meron sa mukha niya na posibleng ikabigla ni Lolo Berting. Naalala niya ang kawikaan noon ng matatanda sa kanilang lugar. Na kapag baliktad ang refleksyon mo sa mata ng iyong kaharap, ibig sabihin, ito ay aswang. Kinilabutan si Lola Magda sa isiping yun. Natanong niya ang sarili kung posible bang iyon ang kakatuwang nakita ni Lolo Berting sa mga mata niya. Nanatili si Lola Magda sa silid at umiyak ng umiyak hanggang sa madatnan siya ni Carmen. Naawa ito sa kanya kaya niyakap siya nang hindi nito tinatanong kung ano ang dahilan ng pag-iyak niya. Siya na mismo ang naglakas loob na patinginin si Carmen sa mga mata niya. Sabi niya kay Carmen, gusto niyang malaman kung ano ang makikita nito sa mga mata niya. Sumunod naman ang dalaga. Tinignan nga siya nito sa mga mata. Ilang saglit bago nagsalita si Carmen at sinabing wala siyang nakitang kakaiba sa mga mata ni Lola Magda. Hindi sigurado ni Lola kung nagsasabi ng totoo si Carmen o gusto lang nito na mapanatag ang kalooban niya. Pero kahit papaano, nabawasan ang bigat ng dinadala niya. Kinabukasan ay muling narinig ni Lola Magda na nagtatalo ang maglolo dahil sa kanya. Nasa likod siya ng pintuan ng silid at dinig na dinig niya ang mga ito. Sinabi ni Lolo Berting na hindi maaaring manatili ng matagal ang isang tulad ni Lola Magda sa kanilang poder dahil hindi magtatagal at matutuklasan ito kung ano talaga ito. Sinabi naman ni Carmen na napakabata pa ni Lola at hindi nila ito maaaring pabayaan. Kinumbinsi niya ang lolo niya na tulungan si Lola Magda sa paraang nalalaman nito bilang isang albularyo. Baka may paraan pa para hindi lumitaw ang dugong aswang na nananalaytay kay Lola Magda. Hindi makapaniwala si Lola. Ayaw niyang maniwala na totoong may lahi silang aswang. Ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na may kinalaman ang batong itim na ipinasubo sa kanya ng nanay niya sa pagiging aswang. Tinakpan niya ang sariling tenga at sumiksik sa isang sulok ng silid. Ayaw niyang marinig ang pagtatalong yon. Nung gabing yon, nagising na lang si Lola sa maingay na pagre-ritual ni Lolo Berting sa loob ng silid nila ni Carmen. Si Carmen man ay naalimpungatan din. Halos sabay silang napabalikwas ng bangon. Tinanong ng dalaga ang lolo niya kung ano ang ginagawa nito. Sabi ng matanda na sinusubukan niyang itaboy ang masamang espiritu. Gagawin niya ang lahat para matulungan si Lola Magda, alang-alang sa apo niyang nagmamalasakit dito. Nagmaang-maangan si Lola na wala siyang alam sa sinasabi ni Lolo Berting. Tinanong pa rin niya si Carmen kung ano ba ang nangyayari. Sabi lang ni Carmen na magtiwala na lang sila sa kanyang lolo. Ituring na lang din daw ito ni Lola na para niyang tunay na lolo. Tumangutango lang si Lola Magda pero alam niya sa sarili niya
na sinusubukang alisin ng albularyo ang pinaniniwalaan nito na pagkaaswang niya. Kinuwento ni Lola kay Florinda sa sulat na halos gabi-gabi yung ginagawa ng albularyo. Pero wala naman siyang makitang kakaibang nangyayari sa kanya mula nang gawin nito ang mga ritual na yon. Hanggang isang madaling araw ay nagising si Lola Magda. May nasalat siya sa bibig. Pagtingin niya ay balahibo. Sa tingin niya ay isa yung balahibo ng manok. Nagtaka siya kung bakit may balahibo ng manok sa bibig niya. Bukod doon, ay nasalat din niya ang tila malapot na basa sa bibig niya. Tumayo siya at tinignan sa salamin kung ano yon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang mayroon siyang dugo sa mga labi. Gayong wala naman siyang sugat. Agad niya yung pinahid ng kamay. Tapos ay takot na bumalik sa higaan at nagtalokbong. Umaga na nang magising siya sa malakas na pagsigaw ni Lolo Berting. Galit na galit ito dahil namatay ang alaga niyang manok na napakahalaga sa kanya. Napaisip si Lola Magda. Pinagdudahan niya ang sarili kung may kinalaman ba siya sa nangyari. Dahil nakitaan niya ang bibig ng balahibo ng manok at mantsa ng dugo. Pero kung may kinalaman siya, bakit hindi niya ito matandaan? Dahil sa nangyari ay natatakot nang lumabas si Lola Magda sa silid. Ayaw niyang magpakita kay Lolo Berting dahil tiyak na siya ang pagbibintangan nito. Hindi naman siya nagkamali. Kahit hindi siya lumabas ng kwarto, ay kumatok doon ang matanda. Hinahanap siya. Nagtulog-tulugan siya. Narinig niyang sumagot si Carmen at bumangon. Ito rin ang nagbukas ng pinto ng kwarto. Sinabi ng albularyo sa apo na namatay ang manok niya. Halos mga lagas na balahibo na lang ang natira. Gulat na gulat si Carmen at sinabi sa lolo na baka may naligaw na mabangis na hayop sa bakuran nila. Hindi yun pinaniwalaan ni Lolo Berting. Sinabi nito na sa tingin niya ay si Lola Magda ang may kagagawan. Nanatiling tahimik si Lola sa loob ng kumot. Habang si Carmen ay patuloy siyang ipinagtatanggol sa lolo nito. Anang dalaga, hindi naman nakita ng lolo niya na ginawa ito ni Lola Magda. Kung totoong ito ang may kasalanan, ay malalaman niya. Ginising ni Carmen si Lola at nagkunwari naman si Lola na noon pa lamang nagising. Bumangon itong may pagtataka sa muka kung ano ang nangyari. Chinek ni Carmen ang bibig at mga kuko ni Lola kung may bakas ba o palatandaan na kinain ito ang manok ng lolo niya. Ngunit wala siyang nakitang anuman na magtuturo kay Lola bilang salarin. Galit pa rin ang anyo ni Lolo Berting nang lumabas sa silid. Humingi ng paumanhin si Carmen kay Lola at sinabing wag na raw nitong pansinin ang init ng ulo ng lolo niya dahil sadyang mahal nito ang manok na nawala. Nanatili namang walang kibo si Lola Magda. Sa loob-loob niya ay nakokonsensya siya. Hindi man niya matandaan ay malakas ang kutob niya na totoong may kinalaman siya sa pagkamatay ng manok ni Lolo Berting. Pero paano niya sasabihin ang kutob niya? Kung nagdududa pa nga lang ito na siya ang gumawa, ay galit na. Paano pa kung sabihin niyang baka nga siya ang may gawa? Dahil sa pangyayaring yun ay nagsimulang mangamba si Lola Magda. Paano kung masundan yun? Paano kung sa susunod ay hindi na lang manok kundi tao na ang mapatay niya dahil sa dugong nananalaytay sa kanya? Iyan ang katanungan ni Lola kay Florinda sa sulat. Ang pangamba ni Lola Magda sa posible pang mangyari ay nangyari nga. Makalipas lang ang isang linggo ay ang alagang kambing naman ni Lolo Berting ang nayari. Si Lola pa rin ang tanging suspect nito. Hindi na nito napigilan ng sarili na sitahin ng dalagita. Napaiyak si Lola Magda nang hawakan siya ng albularyo sa magkabilang balikat at pilit pinaaamin sa pagkamatay ng kambing.
Umiiyak namang pilit din yung tinatanggi ni Lola. Ngunit hindi na siya nakaimik nang makita ni Lolo Berting ang mga mantsa ng dugo sa suot niyang damit pang itaas at palda. Parehong may mga patak ng dugo ang mga yun, kaya hindi na rin siya nagawang ipagtanggol ni Carmen. Nung araw ding yon ay itinaboy ng albularyo si Lola mula sa kanilang bahay. Sinabihan niya si Lola na kung tutuusin ay kaya niya itong patayin sa mga oras na yon, pero bibigyan pa rin niya ito ng pagkakataong mabuhay. Sinabi nito sa kanya na samantalahin niya ang pagkakataon na yon na magpakalayo-layo sa kanila. Awang-awa si Lola Magda sa sarili sa mga pagkakataong yon. Alam niyang naaawa rin sa kanya si Carmen, pero wala itong magawa. Hindi niya maipaliwanag kay Lolo Berting ang dugo sa damit niya, kaya tinanggap na lang niya ang bintang nito kahit ang totoo ay malabo sa kanya ang mga pangyayari. Hindi niya matandaan na pumatay siya ng hayop. Bit-bit ang bayong niyang naglalaman ng ilang pirasong kasuotan at mga ginawang sulat para kay Florinda, ay umalis na si Lola Magda sa bahay nang maglulong kumupkop sa kanya. Sinubukan niyang balikan ang bayang pinanggalingan, subalit wala siyang natagpuan doon maski isa sa mga kamag-anak niya. Hindi niya magawang magtanong-tanong sa mga tao dahil natatakot siya na may makakilala sa kanya o sa mga kamag-anak niya na naniniwalang sila ay mga aswang. Baka mas lalo lang siyang mapahamak, kaya nagdesisyon siyang bumalik sa gubat. Binalikan niya ang maliit na kuwebang minsan niyang naging tahanan. At muli ay nangalap siya ng mga prutas na pwede niyang maging pantawid gutom. Hanggang isang araw, nakita niyang may lalaking nangangahoy malapit sa kuwebang pinagkukublian niya. Sa tingin niya ay kaedaran niya ang lalaki o mas matanda sa kanya ng konti. Nanatili siyang nakadistansya rito at pinapanood ang pamumulot nito ng mga kahoy. Makalipas lang ang ilang saglit ay nakita niyang napapahinto ito na parang nahihirapang huminga hanggang sa bigla na lang itong matumba. Hindi nagdalawang isip si Lola. Patakbo niya itong pinuntahan. Chinik niya kung buhay pa ito. Nakita niyang humihinga pa naman, kaso wala itong malay. Nagpalingali nga si Lola Magda. Wala siyang ibang makita na maaaring makatulong sa kanila, kaya nagdesisyon siyang hilahin ang lalaki patungo sa bukana ng kuweba. Habang walang malay ang lalaki, ay napatingin si Lola sa liig nito. Hindi niya alam kung anong klaseng damdamin yon o puwersa na naguudyok sa kanyang ilapit ang mukha sa liig nito. Tila ba natatakam siya na hindi niya mawari. Subalit bago pa man niya magawa ang isang nakakatakot na bagay, ay pumikit siya ng mariin at kinumbinsi ang sarili na ang nasa harapan niya ay tulad niyang tao at hindi pagkain. Upang maiwasan ang kakatuwang pagnanais na yon ay tumayo na lang si Lola. Tapos ay nagpunta sa ilog. Sumalok ng tubig doon gamit ang isang lata. Dinala niya yun sa kuweba. Dinampi-dampian niya ng tubig ang labi ng lalaki hanggang sa magkamalay ito. Natakot ang binatilyo nang makita siya, pero inunahan niya ito na hindi siya masamang tao. Sinabi niya agad kung bakit niya ito dinala sa bukana ng kuweba. Sinabihan din niya ang lalaki na umuwi na ngayong may malay na ito. Baka hinahanap na rin ito ng mga magulang. Nagpasalamat ang lalaki at nagpakilalang si Aurelio. Nagpakilala rin si Lola sa pangalang Magdalena. Mula noon ay palagi na siyang binabalikan ni Aurelio sa gubat matapos niyang sabihin dito ang mga nangyari sa kanya. Ngunit hindi ang mga kababalaghang patuloy na nangyayari sa kanya. Ayaw niyang malaman yun ni Aurelio dahil baka layuan siya nito. Baka matakot din sa kanya o magalit tulad ni Lolo Berting. Pinakiusapan niya si Aurelio na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pamamalagi niya sa gubat.
Sa bahagi ng sulat ni Lola Magda kay Florinda na naglalaman ng tungkol kay Aurelio na tila naging masaya si Lola. Sinabi niya sa sulat na masaya siyang nakikita at nakakasama si Aurelio sa tuwing mangangahoy ito sa gubat. Nag-uusap sila, nagbibiruan at kung minsan ay nagkikwentuhan tungkol sa mga nakakatakot na nilalang tulad ng aswang. Ipinagmalaki ni Aurelio kay Lola na ang kanyang tatay ay nakapatay na ng aswang. Tinanong ni Lola Magda kung sinong aswang. Kilala ba nito? Umiling si Aurelio. Hindi raw niya alam. Gayunpaman, nagkaroon ng hinala si Lola Magda na baka ang tatay niya ang aswang na napatay ng tatay ni Aurelio. Pero pilit niya yung inalis sa isip. Ayaw niyang isipin na totoong aswang ang tatay niya. Hindi sila mga aswang, mga tao sila. Iyon ang gustong paniwalaan ni Lola Magda. Hindi niya kailanman matatanggap sa sarili na sila ay nabibilang sa angka ng mga aswang. Nasa ganoong isipin si Lola nang mapansin niya ang isang ahas sa likuran ni Aurelio. Sinabihan niya ang lalaki na huwag lilikha ng ingay at huwag gagalaw. Kita niya sa mukha nito ang sobrang kaba dahil hindi nito alam kung anong meron sa likuran niya. Nagulat pa ito nang biglang sagpangin ni Lola ang ahas. Takot na takot si Aurelio. Sa kabila nito ay ang paghanga niya kay Lola Magda sa nakakamangha nitong paghuli sa ahas. Sinabihan ni Lola ang kaibigan na umuwi na dahil mukhang uulan. Nag-alala si Aurelio para sa kanya pero sinabi ni Lola na sanay na siya sa ulan. Isa pa, meron naman siyang kuweba na masisilungan. Nang makaalis si Aurelio, ay nilantakan ni Lola Magda ang napatay niyang ahas. Ang takot ni Lola Magda sa pagharap sa mundo ng mag-isa ay nabawasan sa pagdating ni Aurelio sa buhay niya. Palagi niyang inaabangan ang pangangahoy nito sa gubat. Lagi rin kasi siya nitong dinadalhan ng makakain kaya hindi na niya gaanong pinoproblema ang gutom. Ang masasayang sandali ni Lola kasama si Aurelio ay ibinahagi niya kay Florinda sa sulat ni hindi na niya nabanggit ang pag-aalala sa tunay niyang pagkatao o pagkaaswang dahil ang buong atensyon niya ay natuon sa kaibigang lalaki. Nasabi ni Lola sa sulat na siya ay lihim ng umiibig kay Aurelio. Kinabahan lang si Lola nang sabihin ni Aurelio na gusto siya nitong ipakilala sa tatay niya. Mula nang mamuhay siyang mag-isa at mangyari sa kanya ang mga kababalaghan sa pagkatao niya, ay parang ayaw na niyang makisalamuha pa sa iba maliban kay Aurelio. Sinabi niya rito na hayaan munang pag-isipan niya ang tungkol doon. Nahihiya kasi siya dahil wala na siyang pamilya. Hindi naman siya pinilit ni Aurelio. Naisip ni Lola na kung nandoon lang si Florinda sa tabi niya ay tiyak na tutulungan siya nitong magdesisyon. Hindi siya mahihirapan na magpasya dahil si Florinda mismo ang gagawa nito para sa kanya. Isang gabi, habang natutulog si Lola Magda sa gubat, ay nagising siya sa mga pagkaluskos. Napabalikwas siya ng bangon dahil naisip niya na baka may aswang. Ngunit nabigla siya nang makita niya si Carmen. Tinanong niya kung anong ginagawa nito roon. Sabi ni Carmen na hindi niya matiis si Lola. Lalo pa at nagsisimula na namang kumalat ang mga balita na meron na naman daw umaataking aswang. Napaisip si Lola Magda. Muli siyang nagtanong kay Carmen kung iniisip ba nito na siya ang aswang na sumasalakay. Itinanggi yun ni Carmen. Nag-aalala raw ito na baka mabiktima rin ng aswang si Lola dahil mag-isa itong namumuhay sa madilim at mapanganib na gubat na yon. Gusto ulit ni Carmen na sumama ulit sa kanya si Lola pabalik sa bahay pero tumanggi si Lola Magda.
Tiyak naman daw na hindi papayag ang lolo nitong albularyo dahil ang tingin nito sa kanya ay isang aswang. Hinawakan ni Carmen ang kamay ni Lola at sinabing kung ayaw niyang bumalik sa bahay ay may alam itong lugar na mas magiging ligtas siya kaysa sa gubat. Labis siyang nagpasalamat kay Carmen sa pagmamalasakit nito sa kanya. Sumama na siya rito bitbit ang bayong na tanging lalagyan ng mga gamit niya at mga sulat para kay Florinda. Malaking bagay ang tulong na ginagawa nito para sa kanya sa panahong yon ng kanyang kabataan. Sa dating bodega ng palay na pag-aari ng ninong ni Carmen na isang gerilya, doon niya dinala si Lola. Hindi pa raw bumabalik ang ninong niya mula nang sumama ito sa mga kagrupo. Ang lolo Berting niya ang pinagkatiwalaan nitong magbantay sa bodegang yon. Pero bihira yung bisitahin ng lolo niya. Dahil inaabala ni Lolo Berting ang sarili sa mga alagang hayop at sa pagiging isang albularyo. Madalas ay siya ang inuutusan nito na i-check ang bodega. Nasa kanya ang susi niyon kaya maaari niyang patuloyin doon si Lola pansamantala nang hindi nalalaman ni Lolo Berting. Napapayag ni Carmen si Lola Magda pero tuwing gabi na lang daw siyang mamamahinga roon dahil ayaw niyang ikulong doon ang sarili. Hindi sinabi ni Lola Magda kay Carmen ang tungkol kay Aurelio. Tanging sa mga sulat para sa matalik na kaibigang si Florinda niya isinisiwalat ang lahat ng tungkol kay Aurelio, maging ang lihim niyang pagtingin dito. Sa muling pagkikita nila ni Aurelio, inilihim ni Lola Rito ang bago niyang tinutuluyan. Natatakot kasi siya na may ibang makaalam at makarating yun kay Lolo Berting. Nabalitaan ni Lola Magda mula kay Aurelio na magsasagawa ulit ng propaganda ang mga kalalakihan sa kanilang lugar dahil sa napabalitang muling pag-atake ng aswang. Naisip ni Lola, kung totoong may umaataking aswang, gusto niya itong makita ng palihim. May konting pag-asa siya na baka ito ay isa sa mga kamag-anak niya kung totoo man ang bintang ng mga tao sa angkan nila. Kaya naisip niya na huwag munang bumalik sa bodega at manatili sa labas buong gabi. Gusto niyang makita ang aswang. Batid ni Lola Magda na walang kasiguraduhan ang gusto niyang mangyari. Nagbabaka sakali lang siya. Sa unang gabi ay walang nangyari sa pag-aabang niya sa isang ilang na lugar. Nung sumunod na gabi ay wala pa ring nangyari. Gusto na niyang isipin na hindi talaga totoo ang aswang. Gawa-gawa lang ito ng mga tao. At ang kababalaghan na nangyayari sa kanya ay wala talagang kinalaman sa itim na batong pinalunok sa kanya ng nanay niya bago ito namatay. Baka nagkataon lang ang mga pangyayari. Ayaw niyang isipin yon. Nagpasya siyang bumalik na sa bodega at kalimutan ang tungkol sa aswang. Nang bigla ay makita niyang muli ang matandang babae na nakita niya noon sa harap ng kuweba. Nasa daraanan niya ito patungo sa bodega. Tulad nung una ay natakot ulit siya pagkakita rito dahil mukha talaga itong aswang sa paningin niya. Napaatras si Lola Magda habang ang matanda ay nagsimulang humakbang palapit sa kanya. Tinanong ni Lola Magda kung sino ito at ano ang kailangan sa kanya. Pero hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay umakto itong tila inaamoy-amoy siya na parang aso. Dahil sa ginawa nito ay lalong natakot si Lola. Kinilabutan siya kaya't nagtatakbo na siya palayo. Hinabol siya ng matanda. Sobrang kabado ni Lola. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Ang lugar na yon ay nababalot ng dilim kaya wala siyang alam na pwede niyang takbuhan para maging ligtas. Malayo pa raw ng bahay nila Carmen. Habang tumatakbo raw siya, ay napagtanto niya na mali ang ginawa niyang pag-aabang sa aswang. Baka ito na nga ang aswang na hinihintay niya. Pero sigurado siyang
Hindi ito isa sa mga kamag-anak niya. Hindi niya kilala ang matandang babae na humahabol sa kanya ngayon. Paglingon niya rito ay nakita niyang malapit na ito sa kanya. Kita pa niya ang tumutulong laway nito at panlilisik ng mga mata. Dala ng sobrang nerbiyos ay nangalog ang tuhod niya at nadapa siya. Pumikit na lang si Lola. Hinihintay ang susunod na mangyayari sa kanya. Hinihintay niyang sakmali na lang siya ng matandang babae na iniisip niyang aswang. Subalit ilang segundo na ang nakalipas ay hindi pa siya nito sinasakmal. Imposible. Napakalapit na nito sa kanya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata at nakiramdam. Tapos bigla siyang lumingon. Nagulat siya dahil wala na ang matanda. Nagpalingalinga pa siya. Hindi na talaga niya ito nakita. Kung ganun, anong nilalang yun? Aswang ba talaga? O isang tao na may kakulangan sa pag-iisip na nagpapagala-gala? Hindi masagot ni Lola Magda ang sariling tanong. Basta kahit ano pa man yun, ay takot na takot pa rin siya. Ang bilis pa rin ang tibok ng puso niya at hinihingal pa rin siya mula sa malayo-layo ring pagtakbo. Ang nangyari sa kanya ay sinabi ni Lola Magda kay Carmen nang bisitahin siya nito sa bodega at bigyan ng pagkain. Nag-alala si Carmen kaya kinumbinsi niya si Lola na bumalik na lang sa bahay nila. Kakausapin na lang ulit niya si Lolo Berting pero muli yung tinanggihan ni Lola Magda. Hindi na raw mauulit ang pangyayari tulad kagabi dahil hindi na siya lalabas ng gabi. Hindi mapilit ni Carmen si Lola na bumalik sa kanila kaya pinag-ingat na lang niya ito. Tinupad naman ni Lola Magda ang sinabi niya kay Carmen na hindi na siya lalabas sa gabi. Subalit, sa pananatili niya sa loob ng madilim na bodega, habang nakahiga siya sa mga sako at dayami, naiisip pa rin niya ang nangyari kagabi. Natatakot pa rin siya, pero palaisipan sa kanya kung ano kaya ang nangyari. Bakit bigla na lang nawala sa likuran niya ang matandang babae? Ang mga isiping yun ay nakatulugan na ni Lola. Subalit hanggang sa panaginip niya ay hindi siya nilubayan ng mga alalahanin. Napanaginipan na naman niya ang maraming aswang na nakapalibot sa kanya. Muli siyang nilukuban ng takot. Sa pagkakataong yun ay nakita niyang kasama na sa mga aswang na nakapalibot sa kanya ang matandang babae na humabol sa kanya kagabi, kaya lalong gumapang ang takot sa kanya. Humihingal siya ng magising. Inilibot niya ang paningin sa mapanglaw na bodega at saka siya umiyak ng umiyak. Kung hindi namatay ang nanay at tatay niya, ay hindi siya mag-isa. Hindi nila hahayaan na matakot siya sa dilim o kahit saang senaryo ng buhay. Kung nandoon lang din sana si Florinda, sana ay may nasasandalan siya sa mga pagkakataong kailangan niya ng kaibigan. Nung sumunod na gabi, nakatingala si Lola Magda sa maliit na siwang sa bubungan ng bodega. Tanaw raw niya roon ang bilog na buwan. Bigla ay nakaramdam siya ng alinsangan. Init na init siya. Nagsimulang tumagaktak ang pawis niya. Nahihirapan siyang huminga. Hindi naman siya nainitan sa loob ng bodega nung mga nakaraang gabi. Napakalamig pa nga. Pero sa mga oras na yon, ay tila gusto niyang punitin ang damit niya dahil sa nararamdamang init. Bumangon siya. Bukod sa init ay nakaramdam din siya ng pagkauhaw sa tubig. Nanunuyo ang lalamunan niya at nagsimula ring mangati ang balat niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Napasigaw na lang siya sa tila pagkakagulo ng mga lamang loob sa katawan. Sumigaw siya ng sumigaw. Hindi niya alintana kung may makarinig sa kanya o wala. Parang nawala siya sa sarili. Nanginginig ang mga kalamnan niya.
hanggang sa ang kakatwang pakiramdam ay unti-unti ring napawi. Kinabukasan ay naluluhang isinulat ni Lola Magda kay Florinda ang naranasan niya nung gabi. Matapos yun ay nagpasya siyang lumabas ng bodega at magtungo sa gubat. Hinintay niya roon si Aurelio. Hindi naman nagtagal ay dumating ito. Hindi inaasahan ni Lola Magda na nung araw na yun ay magtatapat sa kanya ng pag-ibig si Aurelio. May pinitas itong bulaklak at iniabot sa kanya. Naguluhan si Lola. Bagamat sigurado siya sa nararamdaman niya para kay Aurelio, ay nag-alanga naman siya kung tatanggapin ba niya ang pag-ibig nito. Dahil baka hindi nito matanggap kung sakali ang tunay niyang pagkatao. Lalo na ang tatay nito. Alam ni Lola Magda na ang kababalaghang nangyari sa kanya nung mga nakaraang araw at ang nangyari sa kanya kagabi ay konektado at totoong may lihim ang pagkatao niya. Malapit na talaga siyang makumbinsi na nananalaytay sa dugo niya ang dugo ng aswang. Baka nga kaya hindi siya sinakmal ng matandang babae dahil naamoy, nakauri siya nito. Naputol ang pag-iisip ni Lola Magda nang masugatan sa tinik ng Rosa si Aurelio. Lumabas mula sa daliri nito ang kaunting dugo. Nakita yun ni Lola at napatingin doon. Kinuha niya ang daliri ni Aurelio at walang sabi-sabi na sinipsip ang dugo niyon. Hindi naman nagtaka ang lalaki dahil ganoon din naman ang ginagawa niya kapag nasusugatan siya. Sinisipsip niya ang dugong lumalabas dahil kawikaan ng matatanda ay para raw mabalik ang dugo sa kanya. Pero nang tila ayaw nang tigilan ni Lola ang pagsipsip doon, ay nahila ni Aurelio ang daliri niya at nagtatakang tumingin kay Lola Magda. Tila nahimasmasa naman si Lola Magda nang hilahin ni Aurelio ang sariling kamay mula sa kanya. Humingi siya ng paumanhin dito. Sinabi niyang tiniyak lang niyang wala ng dugo sa daliri nito. Hindi kumibo ang lalaki na tila nag-iisip. Dahil doon ay kusang lumabas sa bibig ni Lola ang tanong, paano kung isa siyang aswang? Gugustuhin pa rin daw ba siya ni Aurelio? Hindi makasagot ang binata. Maya-maya ay sinabi niya kay Lola na huwag itong magbiro ng ganon dahil ang tatay niya ay galit sa mga aswang. Ang nag-iisang kapatid daw kasi nitong lalaki ay pinatay ng aswang. Kung paano ay hindi masabi ni Aurelio dahil kinuwento lang yun ng tatay niya na nangyari raw noong maliliit pa ang mga ito. Matapos sabihin yon, ay nagpaalam na si Aurelio nang may pagmamadali. Ang saya na naramdaman ni Lola Magda nung magtapat ng pag-ibig ang binata ay agad ding nawala dahil batid niyang nag-alangan ito sa kanya nang tanungin niya ito kung gugustuhin pa siya kung isa siyang aswang. Laglag ang balikat na naglakad si Lola pabalik sa bodega. Sa paglalakad ni Lola Magda ay natanaw niya ang isang lumang kapilya. Sa halip na sa bodega ay doon muna siya nagpunta. Pero nasa labas lang siya. Naalala niya, ni minsan ay hindi pa niya nakitang nagdasal ang mga magulang tulad ng ginagawa ng ibang tao. Dahil rin hindi rin ito naituro sa kanya at hindi pa rin sila nakapagsimba. Dahil sa alaalang yon ay mas lalong tumibay ang paniniwala niyang mga aswang nga sila. Napaluhod si Lola Magda sa madamong lupa sa harap ng kapilya. Hindi niya gustong mapabilang sa angkan ng mga aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay taimtim siyang humiling sa Diyos na baguhin ang kapalaran niya. Nung gabing yun, habang nahihimbing sa pagtulog si Lola Magda,
ay bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil sa malakas na katok. Si Carmen. Balisa ito. Puno ng pag-aalala ang muka. Sinabi ni Carmen na ang lolo Berting niya ay sumama na sa pagroronda at narinig niyang sinabi nito sa mga kasama na may kilala siyang aswang. Nag-aalala si Carmen na si Lola Magda ang tinutukoy nito. Alam na rin ni Lolo Berting na itinago niya si Lola sa bodega dahil nasundan pala siya nito nung huli siyang magdala ng pagkain kay Lola. Dahil doon ay pinagmadali niya si Lola na makaalis doon kahit hating gabi na. Kinukutuban kasi siya na dadalhin doon ng lolo niya ang mga kasama sa pagroronda para mahuli si Lola. Nagmamadali namang kinuha ni Lola Magda ang bayong niya at lumabas na sila ng bodega. Hindi nagkamali ng hinala si Carmen. Patungo nga roon ang mga nagroronda kaya lumigid sila sa kabilang daan upang hindi nila makasalubong ang mga ito. Dumaan sila sa likuran ng bodega patungo sa kakahuyan. Lakad takbo sila. Maya-maya ay huminto si Lola Magda sa pagtakbo. Sinabi niya kay Carmen na bumalik na ito sa bahay. Kaya na niya ang sarili. Ayaw sanang pumayag ni Carmen pero pinilit siya ni Lola Magda. Inamin ni Lola na buo ang paniniwala niya na isa siyang aswang kaya dapat ay hayaan na lang siya ni Carmen. Kaya na niyang protektahan ang sarili niya. Hindi nakalimutan ni Lola na pasalamatan si Carmen sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. At sinabi niya rito na isang tunay na ate ang turing niya rito. Pero kailangan na niyang lumayo para hindi ito mapahamak. Pagkasabi niyon ay mabilis nang tumakbo si Lola Magda palayo. Pakiramdam niya ay hindi pangkaraniwan ang bilis na yon ng pagtakbo niya. Tila isa na namang senyales ng pagiging aswang niya. Dahil medyo malayo na ang natakbo niya, akala ni Lola Magda ay ligtas na siya pero hindi pa pala niya natakasan ang senaryong yon. Nang biglang may lumipad na sibat mula sa likuran at madaplisa ng balikat niya. Hindi naman niya yun gaanong ininda. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa mapagod. Inilatag niya ang katawan sa lupa. Bahala na kung ang paghinto niyang yun sa pagtakbo ay maging paghinto na rin ang buhay niya. Pumikit siya at hinintay na lang kung ano ang magiging kapalaran niya. Sa muling pagmulat ng mga mata ay natuwa siya dahil buhay pa rin siya at wala na ang mga humahabol sa kanya. Bumalik siya sa kuweba at doon sana balak na muling magpalipas ng gabi. May naisip siyang paraan. Tumayo siya at naglakad sa madilim na gubat. Buo na ang pasya niya. Maghahanap siya ng aswang at sasabihin niya na isama na siya nito kung saan man naglulungga ang mga kauri niya. Hindi na siya natatakot. Ayaw na niyang mamuhay mag-isa na puno ng takot. Bahala na kung saan siya dalhin ang kapalaran. Basta kailangan niyang mahanap ang mga kamag-anak at kauri niya. Hindi naman siya nabigo. Sa ikatlong pagkakataon ay nakita ni Lola Magda ang matandang babae. Pero hindi na niya ito tinakbuhan. Tulad ng plano niya, ay sinabi niya rito na gusto niyang sumama. Wala pa ring anumang salita ang lumabas sa bibig ng matanda. Subalit nagbigay ito ng senyales na sundan siya ni Lola. Humugot ng malalim na paghinga si Lola bago siya sumunod sa matanda. Ngunit bigla ay may humawak sa kamay niya at humila palayo roon. Pagtingin ni Lola Magda ay si Aurelio. Kung paano siya nakita nito ay hindi niya alam. Basta umayon na lang siya sa pagtakbo nito. Nang lingunin niya ang matandang aswang, galit ang mukha nito. Hindi ito makasunod dahil sinabuyan ito ni Aurelio ng asin.
Tinanong ni Lola Magda kung saan siya dadalhin ni Aurelio. Anang binata, magpapakalayo-layo sila ni Lola. Tatakasan nila ang bayang yon na maraming aswang. Saglit na huminto si Lola Magda sa pagtakbo. Tumingin siya sa hawak na asin ni Aurelio. Naisip niya na isang paraan yun para matiyak niya na isa nga siyang aswang. Sinabi niya sa lalaki na lagyan ng ilang butil ng asin ang kamay niya. Napilitan si Aurelio na gawin yon sa pakiusap ni Lola Magda. Nang lumapat sa balat niya ang asin, ay ganoon na lang ang hapdi na naramdaman niya, kaya agad niya yung pinagpag. Dahil sa kasiguruhang yon, ay umiyak si Lola. Niyakap siya ni Aurelio at sinabing mula ngayon ay hindi na siya mag-iisa. Si Aurelio at Lola Magda ay bumuo ng sarili nilang pamilya sa isang tahimik na bayan na malayo sa pinanggalingan nila. Nanatiling lihim ang pagiging aswang ni Lola. Ang huling sulat ni Lola kay Florinda na nabasa namin ay naglalaman ng kaligayahan niya sa piling ni Aurelio sa kabila ng mga pangamba bilang isang aswang. Nabanggit niya roon na hinahainan siya ni Aurelio ng mga hilaw na manok, ngunit ni minsan ay hindi raw tumikim ng laman ng tao si Lola dahil oras na gawin niya yon ay tiyak na hahanap-hanapin na niya. Ang pag-ibig ni Aurelio ang naging panlaban ni Lola sa mga pagkakataon na gustong umiral sa kanya ang dugong aswang. Ang nakakalungkot lang ay hindi na nakarating ang mga sulat na yon kay Florinda na magpahanggang ngayon ay wala naman kaming alam tungkol sa kinaroroonan niya. Malamang ay nasa kabilang buhay na rin siya tulad ni Lola. Namatay si Lola sa aksidente. Biglaan. Kaya sigurado kaming walang napagpasahan si Lola ng itim na bato na sinasabi niyang ipinasa sa kanya ng nanay niya. Sabi pa ng papa ko, naniniwala siya sa kwento ni Lola na nakalagay sa mga sulat nito. Pero naniniwala rin siya na wala ng dugo ng aswang na nananalaytay sa amin ngayon. Dahil lahat naman kami ay namumuhay ngayon ng normal at kumakain ng pagkain ng mga tao. Walang kahit isang senyales ng pagiging aswang. Kahit pa kaming pamilya ay mahilig manood ng mga nakakatakot. Kung ano man daw ang mga nangyari nung nakaraan, ay kasama na rin naglaho ng mga taong parte nyon. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.